Public apology na ang SUV driver na nasangkot sa panibagong road rage incident sa Cavite. Pero ang inaway niyang motorista nanindigang itutuloy ang kaso. Magbabalita si Gary De Leon. Kanan ako ha. Kaliwa na ako. Ay nako, bahala ka dyan. Parang nakikipagpatintero ang kotse ni Jared Basyon sa isang puting SUV sa Lancaster, General Trias, Cavite, Sabado ng tanghali. Napansin pa ni Basyon na parang sasakyan niya lang ang ayaw padaanin ng SUV. Nasa gitna ng kalsada at tumatakbo ang SUV hanggang sa maisipan ni Basyon na kumaliwa na lamang para mag-U-turn. Pero tila ayaw pa rin siyang palusutin ng driver ng SUV. Ano ba? Bumaba ang driver ng SUV na naka-short at sando lamang, maging ang mga kasamahan nito. Gigilitan mo ako, bubusina ka pa. Biglang nanggigil ang driver ng SUV. Pati nang makitang kinukunan siya ng cellphone video ni Basyon. Puro ka pa ganyan. Oo. Yan ang mo. Yan ang mo cellphone. Sige sir. Sir, anong Ako, suggestion ko lang sa'yo. Sige Huwag po. kang ganon. Sige po, Kung salamat. sisingit ka, sumingit ka. Sige Huwag po. mo akong anuin. Sir, tama Huwag mo na. akong bulabugin. Inawat na ng kanyang mga kasama ang SUV driver. Umalis naman siya saglit, pero maya-maya, sumugod ulit. Sir, nakainom kayo sir, no? Cellphone mo, ka. O yan. Cellphone mo. Wow. Umaksyon na ang mga gwardiya ng Lancaster at itinaboy na ang driver ng SUV. Matapos ang insidente, agad nagpa-blotter si Basyon. Natakot daw siya at lalo't kasama niya ang asawa at anak na 6 na buwan pa lamang. Kwento ni Basyon, bago nito, nakita niya ang puting SUV na tila pa-ekis-ekis ang takbo. Nag-decide na ako sir na mag-overtake sa kanya sa kanan kasi alam ko sir, yung 3 lanes na binabaybay namin, magiging 2 lanes na lang. So, kung magkakaroon na aksidente sa unahan ko, kung ma-aksidente siya, baka madamay din kami. So, nag-overtake na ako. Pero nang tangkayin niyang pantayan ang SUV para makapag-overtake, bigla na lamang daw kumabig ang SUV sa direksyon ng kotse ni Basyon. Ayun, kinain niya na ako. Kinain niya na yung linya ko, kaya na ako nagbusina. Nalaman pa sa LTO na ibinenta lang sa SUV driver ang sasakyan, pero hindi pa napapabago ang rehistro. Kausap ko naman po yung previous owner, sinabi niya hindi siya ho yun. Pinakita niya ho, nag-comment po kasi yung isa dun sa mga friend niya na yung contract nila nung pagbenta niya doon sa driver ng CRV. Ilang araw matapos ang insidente, dumulog si Basyon sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Dito, nakausap niya ang driver ng SUV na kinilalang si JR Cesar. Gusto kong humingi ng pasensya, patawad kung ano man yung mga nangyari sa atin. Kasi nag-trigger ako yung time na yun. Siyempre, nasa kalsada po tayo. Yung sa pagbusina po, tsaka yung sa medyo nagkadikitan. Pag-amin pa ni Cesar, puyat siya at pagod nang mangyari ang insidente. Pero hindi niya direktang masagot kung bakit nga ba ayaw niya noong palusutin ng kotse ni Basyon. Heto naman ang sagot niya ni Basyon. Tinanggap ko po yung sorry pero ano po muna tayo sa legal ko. Sa mga authority ko, ano po yung magagawa nilang dun na lang po muna tayo. Ang pinaka-concern ko nga po is yung ma-revoke yung, kung pwede po ma-revoke yung license niya or ma-suspend. Tapos, ayoko naman po sana mawalan siya ng trabaho. Kasi may family po siya, may 2 po siyang anak. May show cause order na rin ang Land Transportation Office laban kay Cesar. Handa naman daw si Cesar na humarap sa mga otoridad. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.